Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras Bishop Joel Porlares, alas 8:08. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Magandang umaga, Pilipinas. Good morning, Mr. President. Nakaboto na kayo, ha? Good morning, Mr. COMELEC Chairman George Garcia. What is happening to our election, sirs? Grabe, ha? Aba mga kuya, bumabaha. Ayan, bumabaha ang pera. Hindi lamang milyones, kundi bilyones pa, ano, ha? Alam po niyo mga kabigyan, sa tagal-tagal natin nagko-cover na eleksyon, ha, mga kababayan. Ngayong eleksyon po mga kabigyan ang pinakamalupit, ayan, na vote buying po mga kabigyan. Abay, dati-dati patago ang bilihan ng boto. Ngayon, lantaran na, ha? Pila-pila na, ha? Grabe, ano, ha? Sabi nga ni Chairman George Garcia, meron sila na italang 500 cases ng vote buying. Tapos sabi ni Chairman, arestuhin ang mga namimili ng boto. Paano mo arestuhin si Gobernador? Si Congressman? Si Mayor? Daming Bayan. Magandang umaga, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma at kasama natin si Sister L. Good morning, Sister L. Good morning, Lakay, at good morning sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Diyos marhay na aga dyan sa Bicol Region, Lakay. Lalo na sa Albay, bumabaha ng salapi. Kumusta? Ano pa? Sabi nga, Lakay, eto na talaga yon. Pero sana sa mga kababayan natin, Lakay, wag na lang tanggapin. Yes, vote wisely, pero alam mo, kung di mo tatanggapin, delikado rin ang buhay mo, ha? Political color. Lalo na yung nire-report ni June na di makutak kanina, ano, ha? Pagka hindi mo tinanggap yan, di-identified ka na dun sa kabila, delikado ka na, ha? Kaya siguro, to be safe, ika nga, ha? Ayan, tanggapin na lang, pero iboto ang kursunada. Ayan. Tama ka dyan, Lakay. Vote wisely, mga kuya, ha? Alam mo, Lakay, nagsimula nung Sabado, ang tindi ng mga vote buying, at pero mayroong mga naaktuhan, kahit yung reporter natin, Lakay, may alam mo ba, Lakay, ang dating parang namimigay ng ayuda lang. Ganun na nga ang palabas, ayuda daw, pero grabe, nakasobre mo ayuda, ha? Ayan. May claim stub yung ayuda, Lakay. May mukha ng kandidato. Tsaka alala ka namang ayuda, ha? May 5,000, 10,000. Ay, totoo ka dyan, Lakay. Diyos ko pong mahabagin, Lord, ha? Sabi nga na ating bubidyan sa hangar ng NAIA, ha? Abay, hindi umayaw ang lipad din ng mga private jets, ha? Nagdi-deliver ng mali-maletang pera sa mga probinsya, ha? Ayan. Abay dun sa Kalibo, 2 trans. Ayan. Abay yung isang sakay po mahabigan ng isang private jet, ha? 1,000 kilograms ng pera. Ayan. Grabe. Mali-maleta, ha? Yung pangalawang biyahe noong Biyernes, 826 kilograms. Kasi kinikilo po mahabig yung laman ng sakay nung private jet. Oo, kasi yung capacity. Sa Dumaguete, ayan, sino ba mga kandidato dyan? 800 kilograms ng mali-maletang pera. Wow! At nung Sabado, Sister Ella, meron pang pahabol. Ayan. May last hurrah. Aba. Umarkil din nag-charter din ng private jet, ha? 400 kilos naman. Patungo naman sa Zamboanga City. Ayan. Ganyan po mahabing kagrabe ang bilihan ng boto ngayon, ha? Kaya siguro sa mga mananalong senador, congressman, pwede ba di ba Atty. Romy Macalintal, ha, Chairman George Garcia,
abay siguro ba pwede pong unahin po ay ang amendment ng ating election laws, parusahan ng life imprisonment kaya ang mga bibili at tatanggap ng nagbebenta ng boto. Eh siguro pagka ganun makatipid tayo at mababawasan ng korupsyon. Kasi kung gumastos ka ng 1 bilyon, kailangan mo bawiin yung lakay. siyempre. Return of investment. Sinabi mo pa katulad sa isang probinsya dyan sa Region 3, Sister L. Ay, nako talaga naman balitang-balitang bilyones ang umiikot na pera dyan. Sandamakmak. Maiinit na istorya aming ihahatid. Pinaka-latest na istorya aming dala-dala. Kasama ang buong puwersa ng DZRH News para sa Desisyon 2025. A DZRH Special Coverage. May kodigo po mahabigan ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nang bumoto kanina. Ayan. Yan, parang alam mo lakay, dalawa yung salamin niya Oo nga, ba't dalawa ang salamin niya? Para daw Pang reading glass at saka ano ba yung isa? hindi natin alam kung ano yung lakay, pero bakit kaya dalawa? Baka naman lakay yung isa pang malayo, isa pang malapitan. Di ba may mga ganon? Near tsaka far-sighted. Anyway, pero sabi nila kanina 15 minutes na inabot may kodigo na yan ang Pangulong Marcos Ayan. Pero kasama niya din pala lakay ang dating First Lady Imelda Marcos. Dating First Lady at yung kanyang kapatid. yung kanilang bunsoy. Ayan, si Irene Marcos Araneta. Ayan. At si Congressman Sandro, pero hindi yata bumoto dahil ibang presinto siya boboto. Alam ko si Congressman Sandro teka, first district ba siya o second district? Ayan. Anyway, So, ang First Lady hindi kasama. Ayan. Mukhang sa ibang siya lakay. Ibang lugar bumoboto. Magkasama sila ng presinto ni First Lady. Ayan. First Lady Lisa Araneta Marcos. Ayan. Magkita kaya sila, Ayan. Si Manang. Si Manang palang tinutukoy mo. Si Manang Aimee at saka si First Lady, Ayan, tanong lakay, yung kodigo kaya ni former First Lady Imelda ay parehas ng kodigo ni Pangulong Bongbong. O may nakadagdag kay First Lady, kay Pangulong Bongbong, bawas. Palagay ko para ko nang nakikita. Ayan. Aimee Marcos ang number 1 sa balota. Siyempre, anak lakay Hindi, tsaka kapatid. Kapatid. Ayan, Pero, binoto kaya? Di naman sila magkaaway ni Pangulong Marcos Ayan. Pero by bubwit daw kasi lakay. Hiniram ng 2x2 yung bubwit mo In-attempt daw ni First Lady pagbatiin, hindi daw nagtagumpay Pero pagdating sa botohan, ganyan din yan. Pagkatapos ng term ni Presidente, kailangan ng protection sa Senado. Desisyon 2025. A DZRH Special Coverage. Sandali lamang, Edniel, at ang dating Vice President Leni Robredo ay bumoto na rin kanina dun sa report ni Roel Saldico. Ayan, at ang kanyang yung kanyang mahigpit na kalaban yung kanyang mahigpit na kalaban, Roel, bumoto na rin ba si Mayor Resty de Quiros? Tago natin sa pangalang Resty de Quiros. Tago natin yan sa Naga. DZRA sa Mobile Unit number 8. Diyan yan sa Naga City. So, ang kalaban po ni former Vice President Leni Robredo, dating kasamahan sa RH. Pero malay mo naman lakay, naniniwala siya na kaya niyang tumapat. Hindi, gusto sumikat. Biro malagi sa history, kalaban niya dating Vice Presidente Leni Robredo pa, Ayan. At abangan natin po mga habigan doon sa Davao, Saan ba, anong oras maboboto ang Vice President Inday Sara Duterte Carpio? Congressman Pulong Duterte,
at Mayor Baste Duterte. So parating na raw kung saan boboto si Vice President Sara Duterte Lakay, mukhang papunta na doon sa porsinto kung saan siya boboto. Mamaya yan, pupunta natin si John Soter mula dyan sa Davao. Si John Soter ba nandun? Yes, Lakay. Naku, Lakay, ang dami ng Standby, butante. John Soter, ha? Situation ka dyan mamaya, pare ko, ha? Inaabangan na daw niya, Lakay. At ang tanong po ay, good morning, Right Honorable Ruel Rivera. Ayan, ang chief ng Bureau of Jail Management and Penology. Kasi ang tanong ko rito, tatanong ko sana, Sister El. Yes, Lakay. Paano si Pastor Kibuloy? Ayan. Oo. Paano si mga PDL, si Mayor Alice Guo na nandyan sa Pasig City Jail? Saan sila boboto? Right Honorable Ruel Rivera, sir? Ha? Ayan. Kung sila ay nakapagparehistro. Ayan, oo. Definitely, kandidato yung isa. Ayan, malam mo, Pastor Lakay, Kibuloy. hindi pa siya nagrehistro. Charot lang. Di pa naman final yung conviction ni Alice Guo. Ayan. Meron yan sila, Lakay, alam ko, di ba yung parang inaalalayan sila ng mga personnel para bumoto kung saan sila boboto. Kaya nga, di natin alam kung kaya nga gusto natin malaman kay BJMP Chief General Right Honorable Ruel Rivera kung sila ba ay, halimbawa si Alice Guo, dadalhin ba sa Bambantarlak yan? Layo naman ng Lakay. Si Pastor Kibuloy, dadalhin ba sa Davao yan? Dyan na lang sa dyan sa loob ng Pasig City Jail. Matanong nga din tama Lakay, no? Baka subukan natin makausap ano ba yung yung treatment, paano ba yung pagboto nitong ating mga PDL? Ayan po, mga kaibigan. At sa Bucor din, ayan, dyan katapang, ha? Sa loob ba ng Bilibid o sila ay lalabas? Ito mga PDL nating nais mag-exercise ng kanilang right of suffrage, ika nga. Desisyon 2025, a DZRH Special Coverage. Standby, Giselle Ricafort. Saan na nakarating ang walang tulugang chairman ng COMELEC? Nakita ko kanina na sa Tagaytay, Lakay. Tagaytay ba? Ayan, bakit sa Tagaytay? Ayan. Mukhang dun siya, Lakay, next na sinusuyod niya, Lakay, magkakatabing lugar. Ayan, sandali lamang, Giselle. Katapos lang daw bumoto sa Indang. Taga-Indang Cavite ba si... kaya pala, ayan, Indang Cavite. Okay, alamin nga natin ang situation mula kay Edniel Parosa. Ano ang latest sa Campo Crame? 91.92% ng mga polling centers sa buong bansa nakapagbukas na. At may mga natitira na na-delay dahil naman, Lakay, sa technical glitches at power interruption. Nako! Ay, akala ko tiniyak na to ng NEA ba yun, Lakay, na walang magkakaroon ng... National Electric Administration. Yes, na hindi walang magkakaroon ng brownout. Pero bakit meron? At saan sa ang mga lugar ito? Dapat may mga UPS ang mga yan. Dapat, para mayroong backup na backup power. Alamin natin ang detalye mula kay RH52, Edniel Parosa. Edniel. Lakay at Sister L, mabilis na nakapagsimula sa botohan ang 34,494 na polling percent dito yan sa buong Pilipinas. Anunsyo ng National Election Monitoring Center na matatagpuan sa loob ng Campo Crame, katumbas ito ng 91.92% ng mga voting center na nagamit na sa pag-arangkada ng halalan alas 7 ng umaga kanina. Kapansin-pansin naman, higit 8%, marami-rami pa rin ito, na mga presinto ang nadiling sa pagbubukas. Paliwanag ng Philippine National Police, dahil ito sa technical glitch at power interruption. Matatagpuan ito mga ito, Sister L, yung tanong mo, sa Region 3 o Central Luzon, Region 10, sa Cordillera Administrative Region, Region 11 o Davao Region, at Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Pero hindi naman ibig sabihin dito na kahit Sister L, na tigil na ang botohan sa naturang mga polling places. Halimbawa rito, dito sa may Pantabangan National High School sa Nueva Ecija, na nakaranas ng transmission issues daw dahil sa kuryente. Sabi ni PNP spokesperson at siya rin regional director ng PNP Region 3, si Police Brigadier General Gil Fajardo, nagsimula na rin naman daw yung botohan sa nabanggit na lugar at na-delay lamang ito dahil doon sa delay sa transmission ng power na gagamitin dito sa nabanggit na polling precinct. Habangan natin ng latest gun, pero doon sa higit 91%, kagaya dito sa ating lokasyon, narito tayo sa Nagbayong Elementary School sa lungsod ng Pasig. Ito ang pinakamalaki, may pinakamaraming dami ng botante. Ayon sa Commission on Elections, meron ditong 47,249 na registered voters
Maaga nagsimula dito yung botohan, of course, para sa mga senior citizen, PWD, mga buntis. Pero kagaya nung kanina pang reklamo, kahit sa dami, kahit dito matatagpuan yung pinakamaraming bilang ng mga botante, isang kwarto lang hanggang 2. 1 to 2 rooms lang ang inilaan bilang priority polling room o polling center para doon sa mga senior citizen. Kaya kung ayaw nilang pumila dito sa 2 kwartong ito, napipilitan silang umakyat pa lamang. Hanapin yung kanilang mga presyento sa ibang palapag ng napakalaking paaralan. Pakinggan natin isa sa ating nakausap kanina. Entrance pa lang sa itaas, walang nag-a-assist. Katulad niyang may wheelchair. Paano makaakyat? Dapat sa baba lang mga senyor, wag sa itaas. Sa itaas nila, kawawa naman. Nakabutan natin Lakay at Israel, may mga umakit na nagdan, nakakaawa mga lolo't lola. Naku. Meron din mga bumababa naman, mga PWD, kahit ka na sa paglakad, ay sinuong na lamang yung ilang palapag ng kanilang presinto para lang hindi pumila doon sa limitadong polling room. Ngayon, ang problema, dahil nagsimula na rin yung opisyal na botohan para doon sa mga regular, ibig sabihin yung mga hindi PWD, senior at buntis, halo-halo na sila dyan sa napakalawak at dito sa napakalaking paaralan. Ulitin natin, 47,000 plus, pinakamalaki, patay doon sa tala ng Commission on Elections. Edniel, sino ba ang COMELEC head dyan sa Pasig? Oo, dapat naasikaso yan. Ang tagal-tagal ng sinasabi ng COMELEC Chairman George Garcia na dapat ang mga senior citizens Sa baba. sa ibaba boboto, hindi na aakyat pa ng kung anong floor yan. Tama ka dyan, Lakay. Dalawa yung COMELEC office dito sa Pasig. In fairness naman doon sa priority room o priority polling precinct, nasa baba talaga, nasa first floor. Kaya lang, iisa lang siya. Iisa lang yung kwarto. At Yun napakaraming mga senior citizen at PWD, yung maagang pumila rito, matakay mo dumating tayo rito, wala pang 5 a.m. kasama ng ating piloto. Pero ang haba na ng pila sa labas ng ating mga priority individuals at pagpatak ng 7 a.m., ayun na, siksikan sila at umabot na yung kanilang pila, yung mga priority pa lang ito pinag-uusapan natin, hanggang doon sa pinaka-covered court. Kaya kung ayaw nilang pumila, ayaw nilang mahirapan na mainitan, tingin nilang umakyat, yun ang sinasabi ang ilan sa mga election officer at mga volunteer na nandito ngayon sa Nagpayong Elementary School. Pero gaya nung narinig nyo kanina sa isa nating latest interview, marami na rin tayo interview kaninang madaling araw, ay ang problema naman, kahit umakyat man sila doon sa kanilang mga presinto, ay wala ring guide. Ibig sabihin, kulang din yung mga volunteer na pagtatanungan nila. At tayo tuloy dito, mga kagawad ng media, tumutulong na rin kapag off the air para lamang ma-assistihan itong ating mga kababayan na dapat sana ay prioridad Edniel, sa kanilang pagbaba. may kalaban ba si Mayor Vico Soto dyan sa pagka-mayor? At sino yung kalaban na dinisqualify na si Atty. Sia? Lakay, si Atty. Sia sa isa congressional district. Kasama siya doon sa tatangko sa... Sinong kalaban niya? Kalaban ni Mayor Congressman Roman ba ang kalaban? Roman Romulo? Lakay, si Kong Romulo ay tatakbo ulit na kongresista. Yung kalaban Lakay ni Mayor Vico, si Ate... Yung babae. Si Diskaya. Oo nga pala, ano. Ito yung controversial na may-ari ng St. Gerard Construction Firm. Para maraming mga kinababalutang mga kontrobersiya. Kasama dyan, yung allegedly ay connection ng St. Gerard sa Miro Systems na gagamitin ngayon sa halalang ito ng 2025. Well, itinatanggi nila at mukhang batay doon sa mga nakuha nating informasyon ay ngayong umaga buboto itong kalaban ni Mayor Vico, habang ang alkalde ng Pasig na susubok sa kanyang last term ay hapon pa nakatakdang magbaba ng kanyang desisyon ngayong araw. Okay, maraming salamat, Edniel. Live mula dito sa lungsod ng Pasig, partikular sa Nagpayong Elementary School, pinakamalaki in terms of voting area. Ito pa rin si Edniel Torrosa, nag-uulat para sa News RH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa. Sandali lamang, Het, at meron tayong flash report. Flash Report. Flash Report!
Basa si Sir L. Mayroong bata na tinamaan ng ligaw na bala sa isang probinsya dyan sa Davao Region. Ngayong eleksyon, ayon yan mismo kay COMELEC Chairman George Garcia. Detalye balita mo, RH15, Giselle Ricafort. Giselle. Si Sir Ella kay kinumpirma mismo ni COMELEC Chairman George Garcia na isang bata yung tinamaan ng ligaw na bala sa isang probinsya sa Davao Region. Sa ambush interview dito sa Indang Cavite, sinabi ni Garcia na nangyari yan ngayong mismong araw ng halalan. Nasa ospital daw ngayon yung bata at hindi pa malaan kung sino yung nasa likod ng pamamaril. Naglabas na rin ng kanyang direktiba lakay si Chairman Garcia. Doon naman sa sinasabi sa nakarating sa kanya na ulat na mga pinipigilan yung pagpasok ng mga botante sa isang voting center sa may dato sa UDI Ampatuan. Ang sabi ni Chairman Garcia, pinabubuksan niya na yung buong gate, papasok at palabas diyan sa voting centers diyan sa isang paaralan sa may dato sa UDI Ampatuan at nakikipag-ugnayan na rin yung poll body sa kanilang mga tauhan diyan sa lugar at para malaan kung bakit pinipigilan yung pagpasok ng mga botante. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Giselle, namatay ba yung bata? Namatay ba yung bata? Lakay buhay ang huling impormasyon ni Garcia, nasa ospital, pero nasa ospital pa ngayon lakay at nilulunasan pa ngayong eleksyon lang yan lakay nangyari. Ang sinasabi ni Chairman Garcia, inaalam pa rin niya lakay yung eksaktong lokasyon at yung karagdagan pang mga detalye kaugnay nitong bata na tinamaan nga ng ligaw na bala sa isang probinsya raw sa Davao Region. Okay, maraming salamat, Giselle. Para sa Desisyon 2025, Giselle Ricafort ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report! May gun ban, eleksyon na, may nagpapaputok pa ng baril. Alang yan. Desisyon 2025. A DZRH Special Coverage. Sandali lamang het at busy-busy itong dating justice, Yes. election expert, si Attorney Alberto Agra. Alamin nga natin na ayan, marami tayong itatanong na mga legal issues sa kanya. Yes, Justice Alberto Agra, sir, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Deo at Elaine, no? Ayan, Huwag na po Justice. Justice Secretary. Al na lang po, Deo. Ayan. Good morning, Attorney Al. Ayan, kumusta po Magandang kayo? umaga, kamusta kayo? Ayan, Okay lang po. ayan. Busy. Ayan, Secretary Ako Agra, sir. nakaboto na. Ay, nakaboto na. Ayan. Saan ka bumoto, Attorney? Sa Quezon City dahil ako po ay senior citizen na, kaya ako po ang una sa presinto kanina. Kasi po may mga earlier guestings po tayo, kaya bumoto na po ako ng maaga para sa aming mga dual citizens at alam naman natin na kaninang 5 to 7 maagang botohan para sa seniors, mga botante na may kapansanan at mga pregnant women. Attorney Agra, sir, Secretary, sir, dahil nakaboto na pala kayo, sino mga ibinoto mo? Number one, Kumusta po yung wag na po experience, na. Attorney? huwag na po natin pag-usapan yan. Yung itatanong ko lang, gusto ko malaman kasi first time tong ACM na ginamit natin ng Miro eh. Aha. So kumusta po yung experience ninyo, Attorney, dun sa pagsusubo ng inyong balota sa ACM? Hindi ba sumablay? Wala naman naging problema at although nabalitaan ko sa ibang lugar may mga ganong problema, pero sa aking lugar walang problema ayon sa proseso ng ating COMELEC. Tuloy-tuloy naman, very smooth. Although yung una kong pinuntahan, nakalimutan ko kasi yung precinct number ko. So tinulungan ako kagad ng mga teachers. Tinignan nila sa precinct finder. Yung pala nasa kabilang lamesa lang ako. Kaya very smooth naman. Akala ko nasa kabilang school ka pa. Ay, hindi naman. Ayan. Ano po ako, sa kapilya po kami. Kapit, Ayan. oh. Anyway, Attorney Agra, sir, ayan, eto ngayon, alam po ninyo obvious na talamak ang vote buying ngayon. At na mismong ang COMELEC Chairman George Garcia, may report siya na
more than 500 cases ang vote buying. Ayan na. Paano ba natin ito malulutas itong problema ng vote buying, Attorney Agracer, bilang election expert? Ano ang dapat gawin ng gobyerno? Alam niyo po, since 1985 pa, no? 40 years ago, meron na tayong batas laban sa vote buying, pero alam natin, based on mga datos, tila iilan lang ang talagang nakukonvict ng vote buying. Ang ating COMELEC nagsisumikap na, di ba, may maraming show cause orders, maraming pagpapaalala na bawal ang vote buying, pero tila talamak talaga ang vote buying, hindi yan nababasa ng ating machine. At karaniwan, even on the day of the election, bawal naman talaga yan. Bawal din ang campaigning, bawal ang pamimigay ng sample ballot, pero tila tuloy-tuloy pa rin, no? At nakakalungkot dahil hindi tuloy nagiging malaya ang Totoo po ating yan. halalan, dahil pag may vote buying, syempre may kapalit para sa iyong boto. Totoo yan. At So kailangan talaga ito maibsan na at kailangan ng mabago. saka hindi lang yan, Secretary Attorney Agracer, ayan na. Yung mga incumbent pa mismo ang mga yung mga may mga mambabatas, may mga gobernador, mga mayor ang namimili. At milyones, bilyones na po ang ginagastos ngayon, attorney, ha? Paano nila babawiin yan? Yun nga, kaya nga sabi ng isang kandidato natin dito sa Metro Manila, kung ikaw ay mag-vote buying, syempre, asahan mo raw na mayroong korupsyon sa kanyang pamamalakad dahil Sigurado. paano babawiin sa iyong sweldo kung ikaw ay naglabas ng milyon-milyon. At although isa pang kailangan natin bantayan, by June 11, lahat po ng ating mga kandidato ay magsusumite ng kanilang statement of contributions and expenditures. At ang balita sa COMELEC, ito ay ilalathala nila sa kanilang website para lahat, kahit sino, ay pwede magbusisi ng kanilang SOSE para malaman kung saan nila nakuha ang kanilang pera at kung tama ba ang kanilang pinaggastusan. Sa totoo lang, wala naman nagsasabi ng totoo dyan. siguro, siguro ang gawin Kaya kailangan magaling ang accountant. Siguro, Attorney Agracer, hindi kaya dapat gumawa ng batas na siguro bigatan ang parusa ng vote buying para siguro actually pabor din ito sa mga kandidato, mga politiko ha? Dahil kung mawala ang vote buying, ayan hindi na sila gagawin sa milyon, bilyones para manalo, hindi po ba? Baka ito ay makalutas pa sa problema ng corruption yan. Pag vote buying, no, pag kandidato ang gumawa nito, pwede kang kasuhan ng petition to disqualify at hanggang ngayon, pwede pang magkaso niyan hanggat hindi ka pa napoproclaim. At isa pang pwedeng mangyari sa isang kandidato, pwede naman siyang kasuhan ng election offense. Para sa mga ordinaryong mamamayan, mga mabotante, pwede tayong kasuhan ng election offense. Paalala lang sa lahat, kulong. Pag ikaw ay napatunayan at nahusgahan na nag-vote buying, kulong po yan anywhere from 1 to 6 years. Hindi ka na rin po pwedeng bumoto at hindi ka po pwedeng maluklok sa gobyerno. So medyo mabigat na rin po yung 1 to 6 years, pero iilan pa lang ho yata ang talagang nako-convict sa vote buying. Wala pa yatang Wala pang nasasampulan. Matataas. Kasi alam nyo po, dumadaan to sa trial, maraming nag-withdraw during the trial. At yun lamang po, no? Hopefully itong mga nilalabas ng COMELEC na show cause order ay maging deterrent sana, no, na marami na po at pero tila lagana pa rin, lalo na kagabi. May mga gapangan. Gapangan pa, oo. Gapangan ng At vote saka, buying. grabe, nakakalungkot. Pila-pila na, parang lantaran na po, attorney, ang bilihan ng boto ngayon. Ano po? Hindi dahil... Alam niyo po, sa isang bansa na maraming mahirap, palagay ko magkakaroon talaga ng vote buying dahil yung iba kumukuha kaliwat kanan dahil kapos ang kanilang resources sa pang-araw-araw. Tsaka sabi ng iba, pera ng bayan yan . Kinukuha na lang.
Anyway, isa pa, attorney. Kung 1 to 6 years imprisonment ang parusa sa namimili ng boto, yung tumatanggap ng pera, nagbebenta ng boto, may penalty rin ba yan, attorney? O vote selling po ay kasama, no? Aha. Hindi lang yung namimili, pati yung nagbebenta, no? Sa pamimili, pag hindi tinanggap nung nagbenta, liable pa rin siya dahil nag-offer siya. Kung ikaw naman ay nagbebenta at hindi tinanggap ang binebenta mo, liable ka pa rin for soliciting. So, dalawa po yan, vote buying, vote selling. At marami pong di nakakaalam, vote betting. Vote Makikipagpustahan ka sa pustahan. resulta ng eleksyon at merong pusta or konsiderasyon, vote election offense din po yan. Ayan. Nako, attorney, dapat pala ito ang ini-emphasize sa bago sumapit ang eleksyon para matakot yung mga namimili ng boto at saka nagbebenta ng boto. Ano po? And by the way, no, meron pa tayong 2 election this year. Sa October 13 para sa Barn Parliament at December 1 po para sa Barangay and Manual and Sangguniang Kabataan election. Malaking pagkakaiba yan sa election today. Ang election today, automated. Ang barangay election, balik po tayo sa manual. Na susulat Manual natin pala ang doon. mga pangalan ng kandidato at mano-mano na naman bibilangin ng ating mga guro ang ating mga boto. At yun, mas maraming possibility yun ng dayaan dahil manual ang ating halalan. Ayan. Attorney Agra, sir, bilang panghuli po, ayun, nakaboto na kayo kanina. Ano po ang payo natin sa ating mga botante na hindi pa nakaboto sa ngayon? Sa araw ng halalan, sa eleksyon, lahat tayo pantay-pantay. May political equality sa araw ng halalan dahil lahat tayo tig-iisang boto lamang. Pero paalala ko lang sa lahat, kahit ikaw ay hindi bumoto, although iniinganyo natin lahat bumoto, hindi po kayo makukulong pag hindi po kayo bumoto. Dahil sa ilalim ng ating saligang batas, ang pagboto ay kalayaan. Kaya may kalayaan tayong bumoto o hindi. Pero ako po bilang isang responsible citizen at guro, hinihimok po natin lahat na sana po bumoto dahil sa araw na to tayo po ay pantay-pantay at bahagi po ito ng ating demokrasya at ng ating kinabukasan. Attorney Agra, sir, maraming salamat po for your time. Thank you and good morning. Thank you, Attorney Al. Mabuhay po Maraming kayo. salamat po. Thank you po. Mga kaibigan, Attorney Alberto Agra, dating Justice Secretary at isa pong election expert. Desisyon 2025. A DZRH Special Coverage. Sandali lamang, Val Gonzales. Standby sa ating mga reports. Standby Jun Soter mula sa Davao. Ayan, nasa presinto na ba ang Vice President Inday? Ayan, kumusta ang kapatid si Congressman Pulong at Mayor Baste dyan sa Davao City? Lakay, dumating na pala siya, si Vice President Sara Duterte ng 8:35 kasama ang kanyang husband na si Attorney Man Scarpio dyan sa may... Anong Alamin school? natin mamaya kung saang school. Hindi ko makita yung school na nilagay ni Okay, June. oo. At saka paano kaya ang dating Pangulong Digong Duterte, ayan na, Oo. pwede ba siyang bumoto mula sa The Hague? Ayan, pwede bang i-fax yung kanyang boto? Meron kasi sila kay I-email? internet voting na Oo tinatawag. nga, internet voting kasama yung ating mga OFW. So, Ayan. ang dating Pangulo ba ay makakaboto? Yung nga, ayan. O nga, di natin natanong si Attorney Agra, ha? Babalikan natin ang mga reports sa Standby Val Gonzales. Naku, dyan sa Quezon City, ha? Batasan Hills. Marami mga botante ang hindi raw makita ang kanilang mga pangalan. Yun nga lang, kaya pa, dapat pala itanong natin, pag wala ang kanilang pangalan, pero paano ba yung gagawin? Nakarehistro naman, ano yung ipapakita? Meron Yun bang nga, mga no? legal na kailangan gawin? Baka na-misplace lang yung mga pangalan. Tapos yung iba daw lakay, Hanapin sa ibang presinto. may kumakalat na meme. Ano? Hinanap yung pangalan. Tinanong nung lalaki, nandito po ba pinanggit yung pangalan? Opo, bumoto na kakatapos lang. Ganun ba? Buti pa siya nakaboto rito. 6 na taon na kasi siyang patay. Flying voter. Desisyon 2025. A DZRH Special Coverage. At bago tayo mag-commercial, si Sir El, banggitin mo yung mga text line natin. Sa ating mga... Para sa mga nais magsumbong, magtanong dito sa atin, ito po ang text line ng DZRH. Yes, eto po. Pwede kayo mag-send ang inyong mensahe 0919-282-6485. Again, it's 0919
0917-282-6485 at ini-encourage po namin kayo kung kayo ay may mga na-witness na vote buying, kung ano namang mga hindi tawag dito, mga gawain o panunuhol na ginagawa, hindi magagandang mga nangyayari dyan sa inyong mga lugar. Pwede po kayong mag-comment sa aming mga social media account, DZRH News Facebook page at DZRH News Television YouTube channel. Naka-live po tayo dyan. Oras, Sister L. It's 8:42. Ang oras na yan ay hatid sa inyo. 25 a DZRH Special Coverage. Oras, Sister L. 8:50. Balik po tayo mga habigan sa ating special coverage ngayong araw ng eleksyon. Malungkot na balita mga habigan, meron na pong namatay. Pinatay? Paano namatay ang mga ito? Flash Report. Flash Report! Last report, Sister L. Alamin nga natin ang detalye ng balitang to dahil dalawa ang patay sa insidente ng pamamaril dyan sa Silay, Negros Occidental ngayong umaga. Ngayong umaga? Yes, Wow. alamin natin ang detalye mula kay RH46, Rex Cantong. Rex? Yes, Sister L at Sir Deo, kabubukas lamang ng mga presinto dito sa lalawigan o Banwa ng Silay, Negros Occidental, pero 7 katao ang pinagbabaril sa labas ng headquarters Wow. ni Mayoralty candidate Mark Goles ng lungsod ng Silay, Negros Occidental. Ito ang kinonfirma mismo ni Silay City Mayor Judith Gallego na pinagbabarel ang 7 katao na supporters sa labas mismo ng headquarters ni dating Mayor at Mayoralty candidate Mark Goles sa Purok Ipil-Ipil, Zone 8, Barangay Mambulak ng nasabing lungsod. Dagdag pa ni Gallego, ang mga biktima ang tulong-tulong sa pagbabantay sa mangyayaring vote buying sa nasabing lungsod, Sir Deo. Ayon kay Lieutenant Colonel Mark Daroca, hepe ng Silay City PNP, mayroong saksi na nakakita sa nasabing suspect. Kinondina naman ni Gallego ang nasabing krimen. Ang mga biktima ang dinala una sa Teresita Halanduri Provincial Hospital at 6 dito ang i-transfer ngayong umaga dito sa Riverside Medical Center sa lungsod ng Bacolod. Ayon naman kay dating Mayor at Mayoralty candidate Goles, kinondinan nito ang nasabing krimen at kailangang iimbestigahan ng kapulisan ang nasabing insidente. Sa pinakalites, may natanggap tayo dito sa Diocese Elaine. Ang biktimang namatay, isang nakuha ang pangalan, certain Rick Orteliano, legal ng legal age at isang lalaki at residente ng nasabing lugar. Ayon naman sa information na nakuha natin dito sa base spot report ng Silay City PNP, ang suspect isang barangay chairman, certain Arnie Benedicto ng barangay Lantad, lungsod ng Silay. Arnie Benedicto ang reported na suspect, barangay chairman ng barangay Lantad, lungsod ng Silay. Sa ngayon, patuloy pa ang investigasyon ng kapulisan kung ano ang dahilan ng pamamaril ng suspect sa mga biktima. Para sa Rex. desisyon na 2025. Rex. Yes, sir. Rex, sandali ha. Itong barangay kapitan na sinasabing person of interest suspect ka. Paano siya nakita? Namukhaan ba siya? Ayan, at ano ang nakamotor, nakakotse o anong sinakyan? Yes, according sa report, Sir Deo, na namukaan ito ng mga residente at mismo ang isa sa mga nabarel na pawang hindi tama yung tama sa katawan, nakasalita ito na ang bumaril ay itong si punong barangay Arnie Benedicto ng barangay Lantad na lungsod ng Silay. Sa ngayon, limited pang information, nandun na si
Police Colonel Riniero D. Chavez sa lugar at mismo sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daroca, yan lang muna ang information na i-release sa mga miyembro ng media sa Leo. Okay. So, habol ko yung Rex, linawin natin yung 7 katao na pinagbabaril ay tauhan ito ng tumatakbong mayor. Former mayor na si Mark Goles. No. Bali, itong mga tauhan na binaril, itong nagbabantay sa vote buying, mga tauhan ito ng alkalde na si Mayor Jodette Gallego. At sa harap mismo ng headquarters ni yung katunggali na si former Mayor Mark Goles sa Leo Sesterelin. Okay. Ayun, So, tauhan ng incumbent mayor. Yes. At hindi yung hindi to ni Mark Goles. Tauhan ni Mayor Judith Gallego. Yes. Okay. Yes, Okay. Sister Elaine, mga tauhan ni Gallego at ito ang nasa harap mismo ng headquarters ni mayoral candidate Goles. Okay. Si Mayor Gallego ang incumbent Mayor. Rex. Okay, siya ang incumbent. Sige. So yung dalawa na matay may pangalan na, di ba? Yung isa pa lang, yung si certain Rick Orteliano, yun ang nakuha. Pero ang iba pang pangalan at isa pang namatay dito, hindi pa na-release ng mga otoridad sa Leo. Okay. Maraming salamat, Rex. Yes, sir. Para sa desisyon na 2025, ito si Average 46 Rex Kantong ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report! Maraming salamat, Rex Kantong mula sa Silay City sa may Negros Occidental. So inulit po natin mga habigan, yung mga supporters ng incumbent mayor na si Judith Gallego. Ayan, 7 katao. Ayan, ang pinagbabaril. 2 po yung namatay. At ang sinasabing suspect, punong barangay po. Ayan, na ang pangalan ay Arnie Benedicto. Ayan, isang barangay sa may Silay City. So yan po ang sinasabi ng mga biktima na namaril sa kanila. Flash Report. Flash Report! Grabe, Sister Grabe El, naman to, Araw Lakay. mismo na eleksyon, ha? Oo, at napakadugo. 7 katao yung pinagbabaril. Pinagbabaril. Ang 2 po dyan kumpirmadong patay. At yung iba pong sugatan ay nasa ospital pa. Alang yan Ginagamot. naman, ha? Mainit pala ang politik dyan sa may Silay City. So, actually, Lakay, maraming lugar ang mainit ang politika. Sa bagay, oo. Sa Central Luzon, mainit din, mainit din. Balita natin, isang mainit na lugar din, Nueva Ecija. Ayan, mainit oo. din. At sabi ng 2x2, mainit ang bigay ng pera doon. Ay, sinabi mo, ha? Money changes hands, sabi nga sa Ingles, ha? Grabe naman yun, Lakay. Oo. At hindi lang milyones yata umiikot dyan, ha? Bilyones na, Lakay. Bilyones, alupit, ha? Grabe. Samantala, Lakay, mula sa Silay, sa Negros Occidental, puntahan muna natin ang lungsod ng Quezon dahil islang rehistradong botante sa Batasan Hills dyan sa Quezon City. Dismayado, wala ang kanilang mga pangalan. Alamin natin ang balita mula kay RH5 Val Gonzales. Val. Sister El at Mayor, abay umuwing masama ang loob ng ilang mga botante na hindi nagawa ang kanilang obligasyon bilang mamamayan ng bansa na bumoto. Itong sitwasyong naranasan, Sister El at Mayor, ng ilang mga registered voters na maagang pumila sa Corazon Cojuangco Aquino Elementary School pero nauwi sa wala at pagkadismaya mula sa unang eskwelahan na Corazon Cojuangco Elementary School ay lumipat na sa isa pang katapat na Batasan Hills National High School pero wala talaga silang mga pangalan, 10 ng pamilya nitong ilan doon sa mga botante. Panoorin natin ang karanasang sinapit ng isang manggagawa na ang pangalan ay si Mang Adolfo Limbing. Dismayado na po kami. Maga po kami pumapasok, 4:50. Dahil gusto naming bumoto, nag-attend ako sa trabaho. Tapos, pinapunta kami doon sa present number na, tinignan namin present number namin. Tama naman, pumunta kami sa 4th floor. Pagdating namin doon, wala pong pangalan namin.
So pumunta kami sa Comelec Binder, sinasabi sa amin, wala po talaga sa master list yung pangalan namin mag-asawa. Bumoto ho kayo nung last year, Bumoto nung po kami. last na eleksyon. Bumoto po kami. Ang binoto ko pa si Bongbong Marcos, si Sara Duterte. Ay ngayon, nabuboto kami ulit, wala eh. Pero yung anak ko mayroon. Anong sabi ho sa inyo? Ay, sinabi po sa akin na wala po talaga. So ano pong gagawin ko? Ay, yung kapitbahay namin matagal ng patay. Tiningnan niya doon, mabuhay pa rin pa. Nandun pa rin yung Pangalan niya. Pangalan niya. Kami na buhay, wala kami doon sa President Thunder. Mula dun sa Corazon Wangko Aquino na katabi lang dito, ba't kayo pinalipat pa dito sa ibang eskwelahan pa? Nag-double check pa kami. Para gusto namin talaga makaboto. Kasi doon, tinicheck namin sa wala po talaga. Nag-double check kami rin dito, wala po talaga sa Mga dito. ilan po kayo Ang dami namin. Baka mga 100 mayroon. na naghahanap din, Oo. nakasama ninyo? Oo, Si kapitbahay nanay kasama po ninyo, misis ninyo. Wala rin po yung pangalan niya? Wala. O, anong gagawin ho ninyo ngayon? Hindi na kayo makakaboto. Uuwi na lang kasi alangan maglupasay pa kami. Wala po kami magagawa. Pero bilang isang Pilipino, dapat bumoto kami. Kasi ang sabi ni Chairman, bilang isang Pilipino kayo buboto. Paano pa kami buboto? Eh wala nga sa Comelec. Oh. Yun ang nadismayado kami. Itong butuhan na to, dismayado po talaga ako. Ang Nakakalungkot masaklap. naman. Grabe naman yun, Val. Oo. Yung patay na nandun sa voters list. Yung buhay, wala. Yun ang Nawala. malupit, yung buhay, wala. Hindi pa dyan nagtatapos, Sister El at Mayor. Ang masaklap pa rito ay umabsent sa kanyang trabaho Yun at lang. kumita ngayong araw. Walang kinita ngayong araw si Mang Adolfo. Para sa desisyon 2025, ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Desisyon 2025. A DZRH Special Coverage. Maraming salamat, Val Gonzales mula sa Quezon City. Dumako tayo sa Davao. Abay, si Vice President Inday Sara Duterte Carpio kasama ang second gentleman Attorney Mansa Carpio dumating na sa may Datina, Davao City para bumoto. June Soter, please come in. Yes, good morning Mayor Deo at saka Sister Elda. Natatapos lang o natapos na sa pagboto si Vice President Sara Duterte dito sa Daniel R. Aguinaldo National High School sa Matina, Davao City. Pero naunang natapos na bumoto si kanyang husband na si Mans Carpio. Alas 8:35 ng umaga dumating dito sa loob ng compound ng Daniel R. Aguinaldo National High School at dumiretso na si Vice President Sara sa kanyang room sa 79 na room o number 79 sa kanyang presidential number na 352. Tumagal ng halos 20 minutes ang kanyang pagboto bago siya natapos at hindi mo na siya nagbigay ng mensahe kanina. Pero sa ngayon, kasalukuyan naka-press ko ngayon si Vice President kasi may nilagay na setup na kung saan siya pwedeng ma-interview. Tsaka ngayon, sa kasalukuyan press ko ngayon na Lakay-Dayo dito sa kabilang lugar na dito nasa ka-setup ang nasabing itong pag-press conference niya Vice President Sara Duterte. Sa mamaya-maya i-update natin kung ano yung sinabi niya sa kanyang press ko ngayon kasi lumabas ko na ako dahil patuloy pa ang nasabing press conference sa Lakay-Dayo. June. Para sa June, sandali. Paano ang dating Pangulong Digong Duterte? Ayan, pwede ba siyang bumoto? Nakulong siya dun sa The Hague, the Netherlands. No, parang yung update niya ngayon na hindi talaga pwede makabuto kasi nasa The Hague. Ang nasabing Pangulo, parehas lang room, pero yun nga lang, hindi siya pwedeng bumoto kahit ang lawyer niya siguro. Kasi yun ang tanong kayo na, bago ako umalis sa itong press conference, lumayo ako konti. Yun nga, marami naghahanap na sana daw makalabas si Tatay Digong, pero nga lang, hindi talaga siya pwede makaboto. Ayan, si kalaban niya si dating Carlo Nograles. Secretary Carlo Nograles, nakaboto na ba? Sa ngayon, in-update ko pa kasi yung nalaman ko na information, 8 to 9 din siya ng umaga, doon siya bubuto sa Palma Hill National Elementary School, yan sa May Quirino Avenue, Davao City. I-update kita mamaya. Okay. Lakay kung nakabuto na ba si former chairperson sa Civil Service Commission na si Atty. Carlo Nograles. Maraming salamat, June Soter. Thank you, June. Para sa desisyon 2025, ito si June Soter ng Action Radio Davao, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Maraming salamat, Jun Soter mula sa Action Radio Davao. On 2025, a DZRH Special Coverage. Sandali lamang, paano kaya boboto ang Pastor Apollo Kibuloy na kandidato sa pagkasenador at si dating Mayor Alice Goo ng Bamban na Tarlac, ha? At yung mga PDL dyan sa Bilibid prisons, paano ba sila boboto ngayon? Yan po malalaman natin sa ating pagbabalik. Diyan na ba si BJMP Chief, Right Honorable Ruel Rivera Malu? Ayan. Pero may public service tayo, Sister L. Kung nakikinig po si Isidro Honcayo, ayan, Kuya Isidro, ha? Yung wallet mo na may lamang iba't ibang ID, ayan, baka nahulog po ninyo, napulot ni Mansueto Ramis at itinurn over po dito sa DCRH. Ayan. Kung sino man po ang nakikinig at nakilala kay Isidro Honcayo, sabi po na ang kanyang wallet ay nandito sa DCRH, ang kanyang wallet, at may lamang 1 milyon. Ayan. Cheque. 1 milyon eh. Saan punta natin? Ayan, pero yung mga ID po, baka may lisensya pa rito. Ayan, importante po yan. Importante yan. Pero bago tayo tawag pa ng ibang reports, batiin mo natin ng happy birthday si Fiscal Sister L. Ayan, si Fiscal Mangubat ng Pasay City Prosecutor's Office. Binabati ni Chief Elmer Rillo, Mr. Nasser Hajirul at Mr. Vic Caster at Kuyang Willie Segun. Happy birthday. Binabati kayo ng ating mga mista sa PMA Sandigan 82. Si ating Police Captain Feby Madrid ng Quezon City Police. Happy birthday, Ateng. At kay Kuyang Danny Campos, Kuyang Joey Rebagay ng Pintong Bato Masonic Class number 51. At happy birthday din kay Fiscal May Ong ng Taguig City Prosecutor's Office. Desisyon 2025, a DZRH Special Coverage. Dami na nangyayaring karasan, ha? Ayan, dala po ang patay dun sa report ni sa Silay Negros City Occidental. At isang bata ang nabaril doon sa saan ba yung nag-report kanina? Dito ito lang yung report ni Giselle na ang info ay galing mismo sa Comelec. Yung pong bata na nabaril ay dito naman sa may area region, diba? ng Davao Region. Ayan. Babalikan po natin ilang pang mga reports, ilang situationers. Oras, Sister L. It's 9:07. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. Oras, Sister L. It's 9:13. At patuloy tayong mahabigan sa ating coverage sa ating Desisyon 2025. Nasa ating linya ngayon ang isa opisyal ng Bureau of Jail Management and Penology. Ito po ay sa mga tanong kung paano daw boboto ang mga PDL. Ayan, persons deprived of liberty, tulad ng mga kandidato, ayan, like Pastor Apollo Kibuloy. Yes. Nagtatanong din ang mga supporters ng Kingdom of Jesus Christ. Nasa ating linya si Superintendent J-Rex Joseph Bustinera, ang spokesperson ng BJMP. Superintendent Bustinera, sir, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Sir Lakay at sa kay Sister L at sa mga sumusubaybay sa inyong programa. Good morning. Ayan. Good morning po. Si Pastor Apollo Kibuloy po ay nandyan sa Pasig City Jail. Siya po ay tumatakbong senador. Paano po siya boboto? Saan siya boboto, Superintendent Bustinera, sir? Bali po sa latest inquiry natin sa warden ng Pasig City Jail, Davao City daw ho siya registered. And in that case, ang rule ho natin, kailangan ho ng court order para payagan siya na bumoto kung saan siya registered. And ngayon po, wala po tayong natanggap na court order, so hindi ho siya makakaboto sa kanyang registered polling place. Wow. So hindi siya makakaboto ngayong botohan, in short. Hindi niya may iboboto yung sarili niya.
Tama po, kasi hindi rin ho siya pwedeng bumoto dun sa special polling precinct sa loob ng Pasig City Jail dahil wala naman ho yung pangalan niya doon. Nasa Davao ho. Nasa Davao. Ano yung special polling precinct dyan sa City Jail, Superintendent? Sino-sino po ang pwedeng bumoto dyan? Ito pong special polling precinct natin sa loob ng mga kulungan natin, meron tayong 450 polling precinct nationwide sa loob ng kulungan. At ito ho kasi para hindi na ho dalahin sila sa labas ng kulungan para bumoto pa, mas secure sa loob. Opo. At ang arrangement po dito, pag more than 50 ang registered voters sa isang piitan natin, doon na ho gaganapin yung, doon na sila boboto, magtatala ng balota in supervision ng COMELEC natin. So may mga tauhan din ng COMELEC na pupunta dyan. Tama po, kanina pa pong madaling araw, nagmo-monitor na nga ho kami. Dinala na ho yung mga balota sa ating mga jails at nagpi-fill out na ang ating mga PDL nakakulong. At after nito, ang cut-off po ay until 2 p.m. Dadalahin na ho yung balota doon sa labas kung saan naandun yung ating mga counting machines at doon ilalagay ng ating COMELEC personnel. Paano po yung mga nakulong sa Pasig City Jail, Superintendent Bustinera, sir, na hindi naman ang registration nila ay sa probinsya? Ayan, katulad ni Mayor Alice Goo, nandyan din. Si Mayor Alice Goo ba ay bumoto na rin? Hindi rin ho siya bumoto. Hindi rin. Hindi rin ho siya registered doon sa Pasig. So, Superintendent Bustinera, linawin lang natin. So, lahat po ng mga hindi rehistrado dyan sa area ng Pasig, yung mga nakarehistro po na PDL sa kanilang mga probinsya, ay hindi po sila makaka-exercise ng kanilang karapatan na bumoto. Tama ho, unless ho nagpa-transfer ho sila ng within the Pasig City. Ganon din ho sa lahat ng mga jurisdictional ho kasi yung registration at pagboboto natin sa election. Ayun, so malinaw. Kung hindi ka nakarehistro doon sa lugar, hindi ka makakaboto. Superintendent Bustinera, sir, sa loob ng makulungan, wala bang vote buying dyan? Wala ho, lakay Deo. Pinagbawal ho ni Jail Director Rueles Rivera yan. Even ang campaigning sa loob, pangangampanya sa loob ng kulungan ay kailangan pa ng permiso ng korte at ng BJMP. Even ang paglabas-pasok kung mangangampanya sila, katulad ho nung campaign video ng ating senatorial candidate ay kinailangan pa ng court order. So mahigpit hong pinagbabawal at regulated ho ng BJMP ang any political activity sa loob ng piitan. Si Pastor Apollo Kibuloy ba, meron ba siyang campaign materials na o video na nailabas diyan? Pinayagan ba siya? Pinayagan ho siya ng 2 beses ng korte. May court order po ito doon sa kanilang campaign rally ng kanilang partido. Sa dalawang pagkakataon ho. So, dyan po sa makulong ng BJMP, Superintendent Bustinera, sir, matyak natin na ang eleksyon niyan ay honest, peaceful, and clean. Malinis. Yes. Tama po. Isa po yan sa objective natin at ng ating Chief BJMP, si Jail Director Rivera, na maging safe, orderly, at peaceful ang ating eleksyon. Meron ho kaming 31,000 na humigit, 31,665 na expected registered voters ng mga PDL. And ito ho yung minamanage natin ngayon, ongoing ho ang monitoring natin nationwide. Sila ay nakaregister bago nakulong. Opo, ito po yung registered bago makulong at nagparehistro rin po nitong nagdaang Barangay Sangguniang Kabataan election. Ito nga po mahabiga, ayan, nasa video may t-shirt silang PDL, ayan. Sila ito, Valenzuela City Jail, ito pinapakita natin. Oo. So, ganyan pala ang itsura. Ayan. So, at least makakaboto sila at hindi na kailangang lumabas pa ng kulungan doon sa area. Kasi akala ko, curious ako, Superintendent Bustinera, sir, ang procedure ba sa BJMP ng pagboto ng mga PDLs, katulad din ba yan sa Bureau of Corrections, sa Bilibid, Muntinlupa? Hindi po ako familiar, sir, sa procedures sa Muntinlupa, pero ang primary requirement ho kasi ay hindi pa siya convicted by final judgment of BJMP. Kaya nga ho, lahat ho halos sa amin ay pinapayagang magparehistro at lalo ngayon bumoto, ay dahil ho sila ho ay nililitis pa ang kanilang kaso. Ongoing trial pa po yan at presumed innocent pa naman ho until proven otherwise.
Meron ba kayo, sir, mga kandidato na, marami bang kandidato na nakulong ngayon? Meron ho tayong 7 kandidato, kasama na ho yung pinag-uusapan nating senatorial candidate. Meron din ho tayong isang representative sa Congress, isang mayor candidate, 2 vice mayor at 2 municipal councilor. Sino yung congressman? Check ko lang po mabilis, sir, yung data. Okay, sige lang. Congressman ho ay si Mr. PDL Emmanuel Wingwing Veloso sa 3rd District of Leyte. Winwin Veloso. Ito yung kalaban yata ni Richard Gomez eh. Ayan, Hindi ako siya. Ayan. So, ilan po ang mayor? Superintendent? Isa pong mayor, mayor sa Kalatagan, Catalman, Masbate. And then 2 vice mayor naman ho sa Iligan City. And yung isa po ay Maribeles. Ayan. 13 Martires. 13 Martires. 13 Martires. Ayan. So, paano sila nakapagkampanya? Ito po, by proxy po ito, by unless proxy. may court order po, by, kung papayagan sila kung may court order. Pero so far, wala ho talaga kami natanggap except doon sa ating senatorial candidate lang. Okay. Superintendent J. Rex Joseph Bustinera, sir, maraming salamat po at magandang umaga po sa inyo. Thank you. Thank you po. Maraming salamat po, Sir Gaya, Sister L, at sa mga sumusubaybay sa inyong program. Thank you very much, sir. Good morning po. Spokesperson ng BJMP, ayan, Superintendent Bustinera. Ayan. Akala natin si Pastor Kibuloy, meron palang congressman, mayor, vice mayor. So, mayroon din palang mga nakakulong. Pero malinaw lakay na kapag nakarehistro sa probinsya ang isang PDL at hindi nakapagpalipat ng kanyang registration dito sa lugar kung saan man siya nakakulong ay hindi siya makakaboto. Unless may court order. Yes, kung may court order. Pero kailangan din siyang dalhin din dun sa lugar kung saan siya bumuboto. Ayan. Parang napakahirap naman nun lakay. Hirap talaga. Tsaka delikado yun para dun sa ating mga PDL din. Siyempre. Desisyon 2025. A DZRH Special Coverage. Alamin nga natin sa iba pang probinsya situationer, Sister L. Naku, Lakay, ito kawawa naman. Napuntahan nga muna natin ang Northern Samar, Lakay. Dahil may mga senior citizen dyan, kaninang umaga pa pumila. Dahil mayroon pong early voting sila na pwedeng bumoto yung mga senior natin. Pero hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nakakaboto. Alamin natin ang dahilan kung bakit. Sa report ni Jack, Arce Buche. Ayan, sorry. Arce Buche. Ayan, Arce Buche ng radyo natin Lawang. Jack, magandang umaga. Ano ang dahilan ba't hindi pa nakakaboto tong ating mga senior citizen? Ayun po, magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Yun nga po ay ayon sa rules nga ginagawa dito ay alas 5 hanggang alas 7 yung ating mga senior citizens. Pero until now ay nakapila pa rin din sila dahil sa gawa ng iba ay late nang dumating at saka pahirapan din yung iba dahil alam mo na mahina yung kanilang paningin at saka bawal din mag-assess ng mga watchers sa loob kaya medyo nahihirapan sila. So sa ngayon ay tuloy-tuloy pa rin na nakapila yung mga senior citizens natin doon dahil nga po ay medyo mabagal yung usad. So siguro po pagbibigyan sila ng panahon sa oras na ito para makabuto sila lahat. Nangyari? Nakopya niyo po? Hindi marinig RC, ayan, wala kang audio, wala. Okay, magandang umaga Pilipinas. Po, kopya na po. Ayan, malinaw na. Okay, proceed. Ayun po, maraming salamat po. Magandang umaga po. Leo Makalma, Lakay. Opo, ba't po kayo hindi pa nakaboto? Ako po ay priority na lang ngayon as media kaya para makapag-report doon ng maaga. Pero sa ngayon ho ay yun nga po ay alas 5 hanggang alas 7 para sa mga senior citizens. Pero until now ay hindi pa sila nakakabuto dahil gawa ng sa may problema din sa paningin nila at saka hindi nila alam kung sino ibubuto nila at saka yung ibang mga senior citizens ay late na silang dumating. Kaya hanggang ngayon ay pinagbibigyan din sila
para makabuto lahat yung mga senior citizens natin dito sa Northern Samar. Ayan. So, overall, bukod sa mga hindi pa makaboto, maayos naman, peaceful naman. Wala namang gulo dyan. Sa ngayon ho, wala naman ho. At saka kasama ko dito ang mga PNP, Katarman, Fire, at saka yung mga barangay tanods. May okay naman ho dito. At saka yun nga po ay binabantayan din nila yung vote buying para hindi po masanay yung mga Pilipino sa mga ganong taktika o gawain ng mga politiko. Ayan. May panawagan po ba tayo sa ating mga kababayan dyan? Panawagan ko po na sana ay maging maayos hanggang matapos itong halalang 2025 at sana naman ho ay ganun din sa kababayan ko dito sa Northern Samar na maging mapayapa at walang anuman na insidente o anumang karahasan na mangyayari dito. Okay, maraming salamat po at maganda umaga po sa inyo. Ayan, thank you, good morning. Okay, maraming salamat. Ako po si Jack Arcibuche ng radyo natin 90.9 Lawang para sa desisyon 2025. Nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Jack Arcibuche ng radyo natin Lawang Northern Samar. Desisyon 2025. A DZRH Special Coverage. Yan po ay sa Northern Samar. Naku, kumusta kayo sa Eastern Samar din, ha? Naalala mo may pinadala ng show cause order si Chairman Garcia dahil yung isang kandidato sa pagka-gobernador, ayan, 'di ba? Binabati ko yung pinupuna na yung kalaban niyang kandidato. Ayan. Yun ba yung lakay yung may remark na, ano ba yung sinasabi niya? Yung sa nanay. Ayan. At yung pagiging pinanganak na yung kulang-kulang daw. Kulang sa buwan. Ayan, premature. Premature. Ayan. So, sana'y maayos din dyan sa Eastern Samar. Ayan. Ang incumbent governor dyan ay si Governor Ben Ebardone. Ayan. Kaya lang kumakandidato yata yung kanyang anak na si RV Ebardone. Desisyon 2025. A DZRH Special Coverage. Pero lakay sa mga nanonood at nakikinig sa atin, abang lang kayo dahil yung mga radyo natin network, lakay, yung radyo natin network na kasama natin sa special coverage, Action Radio, at lakay, live din tayong napapanood simulcast sa Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Action Radio, at sa radyo natin network, DZRH TV, and of course dito po sa DZRH, ang kauna-unahang radyo. So marami tayo lakay napapakinggan, napapanood tayo sa buong Pilipinas. Ito po ang pinaka-comprehensibong election coverage ngayong 2025. Ang Desisyon 2025, DZRH Special Coverage. Desisyon 2025. A DZRH Special Coverage. So para po sa mga taga-suporta ni Pastor Apollo Kibuloy at si Mayor Alice Guo, ayan, ang sabi po ng BJMP Superintendent Bustinera, sila po ay hindi pwedeng makaboto. Babalikan natin lang pang mga reports. Oras, Sister L. It's 9:28. H Special Coverage. Oras, Sister L. 9:33. At paalala lamang po mga kaibigan sa mga hindi pa nakaboto katulad namin, ayan, magdala po kayo ng kodigo para sigurado. Yes, ayan, at para hindi na kayo magtagal pa, yung pag-shade nyo ay mabilisan na lang. Tsaka alam mo lakay, mas maganda sa kodigo, i-search nyo na din kung ano yung number ng inyong iboboto, hindi lang pangalan, para mas mabilis hanapin. Oo nga, di ko alam yun Ayan. Kasi di ba lakay, may numero yan per candidate. Per candidate. Mas better na may numero na, may pangalan pa. Iniisip ko alphabetical Ayan. Para at least yung di ba? Yung pag-shade mo din. Sunod-sunod yan, alphabetical kasi pwede yan. Pwede naman lakay. Pero mas mainam ko alam mo rin yung number ng kandidato. Ayan.
Okay, at saka ano po ha, huwag sosobra ha. Sa senador, 12 lamang po. Yes, oo. Pwedeng kulang, pwedeng hindi makumpleto, pero huwag sosobra. Yes, Ayan. okay lang kung ang napili talaga niyo pigang-piga na 5 lang. Oo, kasi may mga naririnig tayo lakay, mga kakilala tayo, sabi niya, pigang-piga na, hindi ko makumpleto kahit 10. Oo. So hirap na sila. So okay lang po 'yun, huwag lang sumobra. Yes. At sa party list, isa lamang po ating iboboto. Oo, wag po kayong sosobra, overvoting po 'yon, hindi na po 'yun counted, sayang naman po. Yes. Alamin nga natin ang situation mula naman sa Baguio City. Wow, mainit din ang labanan dyan. Itong si incumbent Mayor, si Mista, ayan, Mayor General Benji Magalong. Sino nga bang kalaban niya dyan sa pagka-mayor? Alamin natin situation sa Baguio City. Ayan, peaceful ba ang eleksyon dyan, Romy? Ha? At wala bang nagbabantay sa dyan katulad sa Abra? wala bang hindi ka ba namayong? Inuulan ka ng mura doon sa video. Oo nga, viral tuloy si Romy Gonzales ngayon. Ha? Ayan. At saka insured ka na ba? Ayan. Pero sigurado nagpa-blatter na si Romy Gonzales. Yes, naka-blatter na yun. Naka-blatter na, ayan. Alamin natin ang report mula kay Romy Gonzales mula sa Baguio City. Romy. O yan, nakaboto na ako lakay, Sister L. Alam mo, napakabilis. Siguro, kasi alam ko na iboboto ko, ang bilis pag ganon, may listahan na ako. Pagpasok sa makina, it took me siguro about 3 seconds. Tapos naisapsok ko na yung resulta. Tapos indelible ink. Yun. Siguro wala pang 30 seconds. Yung resibo, di ba binibigay sa botante yan? Pag naputol na, ibibigay sa'yo, i-review mo. Kung yung binoto. Tama naman kanina. So, pagkatapos niyan, merong butas sa left at sa right side doon mo ihuhulog. Lalagyan ka ng yung pinaka-resibo mo, akala ko ibibigay sa'yo, ihuhulog din sa balota. Ihuhulog na. Kasi parang kwan yan yun ang magiging basehan later kung magkaroon ng kumbaga election protest. Yun ang basis. Okay. At least mabilis. At talaga namang at least nag-improve yung system. Yung ATM na maganda. Miro. At talaga namang mabilis. Ang nagpapahaba lamang, siyempre dumadami na. Dito sa aming dito sa Baguio, wag ko nang banggitin, baka masundan pa ako. Dito ay talagang padami, napakaraming senior citizens. Ayan, mga senior citizens, kumusta sila? Kanina, alas 5 pa lamang nakaboto na yung mga senior citizens. Pero ngayon, maayos. Marami pa rin, maayos naman. May umalalay sa kanila. So, matiwasay nilang na i-exercise yung kanang right of suffrage, ika nga. So, generally peaceful. Okay, good. Baguio City. At talaga namang yung mga tatlong nagtutunggaling mayor, talagang matindi ang laban dito sa Baguio City. Teka, incumbent mayor dyan, si Mayor Benji Magalong. Sino ang kalaban niya sa pagka-mayor? Yung incumbent congressman, Mark Go. Mark Go. Ayan, sino yung pangatlo? Councilor Benny Bumogaw. Benny Bumogaw. Ayan. So, yun ang mga matinding naglalaban ngayon sa mayoralty. Samantalang yung iba, tapos pagkatapos niyan, yung congressional, siyempre, namamayagpag yung... Sino magkalaban? Lone District ba ang Baguio City, Romy? Lone District, merong 7. Merong 7 dyan. Dumogan, of course, Go. Aliting, daming 7 sila, lakay. Pero matindi pa rin si Lakay Dumugan, yung nakabahag na congressman natin noon. Ayan, so okay. Pero Romy, maliban dyan sa Baguio, kumusta ang monitoring natin sa iba pang mga lugar dyan sa AOR mo? Meron tayong monitor na incident, mamaya siguro ipapasa ko na lang kasi parang may namatay. Alam niyo na siguro yung lugar, pero i-confirm mo muna. Okay. Teka. Meron ng initial report, pero kunin natin yung mas official with pictures ng ganun. Romy, sandali. Saan yung napatay? Diyan sa Baguio City? Hindi lakay. Sa Abra? Ibang lugar. Saang lugar? Mamaya na daw. Iko-confirm pa ni Romy. Ala.
Ngayon lang nangyari ngayong yan. umaga ba yan, Romy? Ha? Ngayong umaga nangyari? Ngayong umaga. Okay, Ala. sige. Kumpirmahin mo muna para safe tayo. Baka may magalit naman congressman sa'yo. Ayan. Anyway, yan muna latest na update sa summer capital of the Philippines mula dito sa aming polling center sa hindi mabanggit kong lugar para sa decision na 2025. RH41, Romy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Desisyon 2025. A DZRH Special Coverage. Mula sa Baguio City, dumako tayo sa Cavite. Akala ko ba nasa Quezon City ito? Nung nag-report Quezon City, ha? Nung kasi lakay wala yung ating isang reporter, so kailangan may mag-fill in. So nandoon siya sa Quezon City. So siya yung nako ng video nung pila ng tumatanggap na 1,000. 1,000. Ayan. Wag mo na lang daw muna banggitin yung posisyon na tinatakbuhan. Pero akala ko congressman. hindi ko alam lakay eh. Basta may tumatakbo na politiko dyan sa Quezon City. Mukhang nagpaayuda nung Sabado lakay. Hindi mo ka nagpaayuda, may paayuda. Ayan. At 1,000 ang bigayan at may kasamang flyer. Ayan. Itanong natin dito sa kasama natin kung kumuha ba siya ng pera. Pero alamin muna natin ang sitwasyon mula dyan sa Cavite. Kumusta ang labanan dyan ng mga tumatakbong politiko? RH30, Eric Dastas. Eric. Mayor, Sister L, nangangamoy tahong at talaba rito sa ating sinalalagyan dito sa Kawit Cavite. Napakahaba na nga ng pila ng ating mga kababayan na buboto dito sa Putol Santa Isabel sa elementary school sa Kawit Cavite. Hindi alintana ng ating mga kababayan ang nararanasang init ng panahon. Bagaman perong covered court dito sa may bungat ng eskwelahan. Subalit pagdating na roon sa may kanilang designated presinta ay tuna. Nararamdaman na tila baraw sila'y nasa pupuna sa sobrang init. Umaalma na rin ang mga senior citizen sa hirap ng kanilang nararanasan. Maging yung mga PWD ay umaalma din. Ay sa mga nakausap kong senior at mga kalimitan, yung may mga sakit ay kung pwede nga lang tao, sila hindi na boboto dahil sa hirap na kanilang naranasan. Ang isa sa problema dito kasi si Sarela, Mayor, ay yung mga senior na bumoboto ay pag nag-sisid daw sa bilog ay kalimitan ay lumalagpas na kung nagkakaroon ng problema na ayaw minsan basahin ng machine. Okay. Isa pa rin sa nagiging problema dito ay yung hindi naman senior na gustong mauna at makaboto ay agad ding humahalo sa mga senior citizen. At apila na ng mga nakapila dito ay wala rin silang nag-a-assist. Kaya naman, sa halip na madali, ay lalo pa silang tumatagal. Reklamo na bumoboto ay yung pangalan nila. Halimbawa ay naandun sa Precinct 152 pero nasa 151 yung kanilang pangalan. Naliligaw. Israel. Naliligaw. Iba yung presinto nila kung saan yung pangalan. Ayun, yun. No? Kaya doon tumatagal, maghahanap. Hanapin nila yung sa alam nila na andun ang kanilang pangalan. Subalit ang yung kanilang pangalan naman pala ay naandun naman sa ibang nakalista o sa ibang presinta number. Wala bang nag-a-assist dyan, Eric? Kasi kawawa naman itong mga senior citizen. Anong oras na Actually, meron akong nakikita kanina dito na nag-assist kay Israel. Ang problema, hindi na nakakayanin dahil bugso o talagang napakadami. Biglang bumuhos yung tao at yung actually yung iba nga nakakasalubong ko rito sa labas ng eskwelahan ay bumabalik na lamang at mamaya na raw sila boboto dahil yung kalimitan nga doon sa iba ay may mga kapansanan o lalong higit may mga sakit, may mga asthma at yung mga iba naka-wheelchair, yung iba may mga kasamang maliliit na bata ay kaya matindi talaga yung sikat ng araw dito. Talagang napaka-init nung panahon dito sa lalawigan ng Cavite, partikular na dito sa Bayan. Wala bang pila nang namibigyan ng 1,000 dyan? Ito yung minomonitor ko pa actually na yun kagabi.
pagka tumakbo ka talaga na mayor at 1,000, hindi ko natatanggapin. Pero sa Quezon City meron ha. Ayan na. Marami mayor. Mahaba ba yung pila nung nakuna mo ng video? Mahaba, Mayor. Actually, hindi lang isang barangay yun. Hindi lang tatlo, apat. Talagang... At may na-interview kang isang ale, sabi niya 1,000 daw ang bigayan. Meron, Mayor. At kapalit yun. Actually, pinakikita silang staff. At yung iba, ang alibay nila, Mayor, ay sabi nila, sila ay pool watcher, pero napaka... Ang dami naman pool watcher. Pool watcher, may 100 mahigit. Ang taray naman pool watcher, may dala-dalang flyer at mukha ng kandidato. Hindi 100 ang katao yung pumipila, libo, Mayor. Dami ang pool watcher niyan. At ang mahirap dito, Mayor, ay... Yung iba may kasamang bata at may kasamang matatanda. So, yung may kasamang bata, malamang doble yung watcher din yung bata. Ang lupit naman nun. Malupit. Ay, Diyos ko yun. Pero alam ko na i-report na mo naman na yung kay Chairman Garcia, di ba? Actually, na pinadala na din natin at yan sa DCRH sa ating sa radio station ay yung mga ibang video ay di sila na bahalang humusga kung ano yung makikita nilang irregularity doon sa mga pinapadala nating video. Baka namang halos baka naman sabihin ni Congressman, hindi ako yan, wala ako doon ha, makalabang ko ang nagbibigay niyan. yun talaga ang mangyayari, supporters ko yan. O sasabihin sinisiraan siya. Wala tayong sinisiraan. Ang decision yan ay nasa taong bayan kung talagang ano yung kanilang puso o ano yung damdamin nila sa pamamagitan ng 1,000 piso na 3 taon naman nilang paghihirapan. Sabi naman ay, payat naman sa Quezon City, 1,000 lang. Sa amin, 10. 10,000. Kaya umuwi sa probinsya. Dito sa amin sa Cavite, Mayor Israel at saka sa Batangas talagang makakapili ka makakapagtayo ko ng isang kubo-kubo. Ay talaga? Mukhang may nakuha ka. Wala tayong ebidensya na nakikita naman natin pero siguro sa isang pamilya na yan kasi package yung pagka isang pamilya Yan. Meron ito Mayor hindi siyempre nakikita ko sabi ko saan galing yung yero? Bigay ng isang politiko. Uy, hanep naman, may babahay na. Yero. Okay. Hanep pa. Baka may hardware si politician. Kakaiba yan, kakaiba. Kayo naman tumulong na nga sa kapwa, pupunahin nyo pa. Lakay kung tutulo, bakit pa sa araw ng eleksyon? Ang ganansya. Pagka paano election, doon mas maluwag ang mga politiko Doon nakatanggap ng campaign fund. Okay. Sige, maraming salamat, Eric. Okay, mula dito sa Laliwgan ng Cavite sa 2025, RH30, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Desisyon 2025, a DZRH Special Coverage. Maraming salamat, Eric Dasas mula sa Cavite. Stand by, Danny Kumilang. Diyos ko, may nagpuputok daw po ng baril sa may Limay Bataan. Ganban lakay Kaya nga Ayan. Follow pa ito. Nag-report na ba siya kanina? Kailan nangyari yan? Alamin natin kung kailan lakay. Pero alam mo ba lakay na napag-alaman natin mula kay Danny nung nakaraang araw lang na dyan pala sa Limay Bataan at sa iba pang lugar, ang estilo naman ng mga nag-vote buying dyan, dinadala sa isang resort. Wow, resort yung naman ito, resort. Iba-ibang modus sila lakay. Dadalhin, alimbawa, ako taga Pasay. Dadalhin kita ng Quezon City. May resort doon. Doon ako mamimigay. Siyempre, hindi halata. Parang nangyari na rin yan noon sa taga Manila naman. Dinala sa isang resort sa Batangas. Ang layo nun lakay. Lapit lang, Batangas. Tapos doon namigay. Doon nagbigayan. Diba? Ganon yung mga modus lakay para hindi daw mahalata.
Dinala sa ibang lugar. Diyos ko. Kanya-kanya style talaga, ha? Ayan, tapos iba, semer na ng poll watchers, pero may 1,000, ha? Di service pa. Standby, Danny Kumilang mula sa Bataan. Standby, Grace Vera Sansano. Naku, sa Central Luzon. Mainit din ang labanan ng politika dyan. Dyan literal na bumabaha. Desisyon 2025. A DZRH Special Coverage. Oras, Sister L. 9:49. T25. A DZRH Special Coverage. Alam po niyo mga kaibigan, mukhang hindi na solid ang North ngayon, ha? Yung sinasabing solid North noon, Sister L. Yes, Lakay. Hindi na solid. Alam mo kung bakit? Bakit? Mga Marcos, naglalaban-laban na rin. Ayan, sila. Doon lamang sa Lawag City, Ilocos Norte. Ayan, ang pinsan ng Pangulong Marcos na si Mayor Michael Kion. Ayan, si Gintong Alay, yung nagpasikat kay Lydia De Vega, Sister L, ha? Pinsan ng Pangulong Marcos yan, ay ang kalaban, ha? Ayan, Marcos team, ang kalaban, ha? Sino, Lakay? Inaalam ko kung sinong pangalan nung alam ko pamangkin ni mukhang mag-uncle itong maglalaban, ha, ng pagka-mayor ng Lawag City. Ayan, dati si Manong Rudy Fariñas, kaya lang mukhang nag-retire na ang Manong Rudy Fariñas, yung anak na lamang ang pinapakandidatong kongresista bilang party list yata, ha, yung kanyang anak na babae. Desisyon 2025. A DZRH Special Coverage. At pati dun sa amin sa Ilocos Norte, ha? Ayan, hindi ko ripot ang talaga, Lakay. mga kababayan namin dyan, ha? Magkano ba ang doon sa inyo? Sa isang magkano ang minimum? sa isang bayan na malapit dun sa amin, Diyos ko. Pati sa Ilocos, umaabot na rin ng 10,000, isang boto. Wow. Grabe naman yan, Lakay. Anyanyari, ha, Mr. President, Chairman George Garcia, ha? Hanep, magkano ang minimum, Lakay? Ay, may maximum ba yan? Depende. Pero eto, yung isang katabi naming bayan, 10 na, ha? Ano yan, Lakay? Kongresista ba yan? Local, mayor. Grabe, mayor 10? Actually, mas mainit sa local, Sister L. Sa bagay, Ano po doon dikdikan Ayan, walang yan. Tsaka yun doon, Lakay, ubusan. Ay, sinabi mo, ubusan ng pera. Nakakalungkot naman itong mga nangyayari sa atin. Pero grabe, tandaan nyo po sa mga boboto, sa mga kababayan at sa mga botante, kung 10,000 man po ang ibinigay sa inyo, tandaan ninyo, 3 taon kayong magtitiis. Ay, sinabi mo, ha? Pero happy birthday muna kay Asek Mon Ilagan, ang Executive Director ng Office of Transportation Cooperative at ng DOTR. Happy birthday, Mayor. Itong si Mon Ilagan nagsawa na niya sa politika, parang na rin naumay na. Hindi na tumakbong mayor. Ayan. Ayan. Grabe kasi pagka wala kang pera mahirap tumakbo. Ayan. Ay, totoo ka dyan, Lakay. Di ba isang na-interview nga natin dito, sir, ba't mayor ang tinakbo mo? Di ba dapat senador ka? Sabi ba naman niya ang laki kung seryoso kang tumatakbong senador, sabi niya, kailangan mo na 1 bilyon. 1 bilyon. Ano na yon? Kandidato sa pagkasenador, 1 bilyon. Yes. Ano nga sabi niya, Lakay, kung yung 1 bilyon, ano na talaga yun? Maganda na yung chance mo manalo. Yes, kumpleto ng kampanya mo. Yes, maganda na yung latag mo nun. Pero kung mababa lang budget, wag na lang. Diyos ko, ganun pala ang politika ngayon. Happy birthday din kay Governor Daniel Fernando ng Bulacan. Ay, happy birthday, Gov. Ayan, kumusta ang laban dyan sa Bulacan, Gov? Mainit din yata dyan. Desisyon 2025. A DZRH Special Coverage.
Latest mula sa Limay, Bataan, Sister L. Alamin natin ang follow-up report nitong 4 na armadong lalaki na nagpaputok ng baril dyan sa may Limay, Bataan. At ang sitwasyon naman ng botohan dyan, kumusta? RH37, Danny Kumilang. Danny? Laki Deo, Ma'am Ellen, maayos na ginaganap kasalukuyan ang eleksyon na kinaroroonan natin dito sa Morong National High School, dito sa Morong Bataan. Magad dumating ang mga botante kanina, mag-aalas 5 pa lang ng umaga at mabilis silang mga nakaboto, particular yung mga senior citizen. Wala naman nagiging problema, lalo na sa paghahanap ng kanilang mga pangalan. Samantala, personal na tinututukan ngayon ng officer in charge ng Bataan Police Provincial Office na si Colonel Martes Salvadora, kasama si Attorney Ian Christian Silva, ang Provincial Election Supervisor, at Miss Jenny Manalo, Election Officer, ang isinasagawang investigasyon kaugnay sa insidente ng pagpapaputok at ang kampanloloob ng armadong grupo sa tahanan ng isang residente sa bayan ng Limay, Bataan kagabi. Batay sa inisyal na ulat ng investigador na rumisponde sa lugar, 4 na hindi pa nakikilala kalalakihan na nakasuot ng bonnet ang namataan sa paligid ng lugar. Ayon sa isang saksi, hinahanap nila ang nagngangalang Estrella at hinihingi umano ng mga sospek ang pera na hawak nito. Sinabi ng may-ari ng bahay na walang taong ganun ang pangalan at wala silang pera habang sa pilitang itinutulak ang pinto ng kanyang bahay. Matapos ang insidente, agad na tumakas ang mga sospek sa hindi matukoy na direksyon. Walang naiulat na nasaktan o nasagwatan sa insidente at walang na-recover na tingga o basyo ng bala sa nasabing lugar. Patuloy ang pagtutok ng motor. Lakay. Ito bang may kinalaman ba sa eleksyon? Pananakot ba yan o paano? Anong sabi ng pulisya? Ay posibleng may kinalaman kasi hinahanap yung naggalang Estrella, yung pera ata ay yung ginagamit pambili ng boto. Nako. So may kinalaman, may issue pala ng vote buying diyan kaya ganyan. Tinakot. Oo. At saka yung mga issue rito, makikita nyo sa mga live Facebook ng mga netizen, yung mga politiko, mga kandidato, ang sabi, bakit nyo kami binabantayan? Hindi naman kami ang namimili, kundi binabantayan ng mga pulis. At saka bantayan, ha? Oo. Okay, sige. Ang mga nag-post din ng mga, kasi merong isang politiko rito na nag-live mismo, sinabi nga niya kung saan dinadala yung mga tao. Nagkaroon kasi ng hakutan, dinadala sa isang lugar. Dinadala sa isang lugar para hindi na bumoto. Kaya kagabi na nangyari yan. Pagkatapos, lalagyan ng indelible ink. Yung daliri. Para, kunyari, na nakaboto na sila. Ayan ang mga sumbong sa atin kaninang madaling araw eh. Hanggang kanilang madaling araw para hindi na nga makita dun sa mga polling center. Okay, sige. Okay, maraming salamat, Danny. Lakay Dayo, ay tayo tututok para sa Decision 2025. Danny Kumilang, RH37, DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Desisyon 2025, a DZRH Special Coverage. Ginamit na yung style na yun nung mga nakalipas na eleksyon, ginagamit ulit. wala bang bago? Ay, pero grabe sana naman Lakay, mas masaya siguro ang eleksyon kung lahat ay parang friendly friendly, matawag doon? Friendly competition. Ayan, oo. Eto, mainit ang politika sa Nueva Ecija. Ayan, tawagin mo si Grace. Grace, alamin naman natin ang sitwasyon mula dyan sa Nueva Ecija. Sino-sino ang mga naglalaban dyan? Kumusta ang botohan? Nakaboto na ba ang mga senior citizen, mga PWD? At nasaan ka ngayon? RH25, Grace Ansano. Grace. Lakay Deo, Elaine, andito ako ngayon sa San Lazaro Elementary School dito sa Cabanatuan City. Ito kasi ang isa sa may pinakamaraming mga botante dito sa Cabanatuan City. As of you ask, kanina lang kagabi, matindi ang tensyon ng magkabilang panig at tinatanong niyo ako, sino ang mga maiinit na naglalaban or matutunog talaga? Sa pagka-governor, of course, the incumbent governor, si Governor Oy Umali, and makakalaban naman niya ay etong ang sa ngayon. Nung nakalipas din kasi tumakbo rin ito
si dating mayor ng General Tino, si Bote. So, yun yung magkalaban. Pero sa ngayon... One-on-one sila, Grace, Governor Oye Umali at saka former Mayor Bote. Yes. Aha. Tama ka. Bote Bautista? Bote ba talaga apelyido niya? Yes, Bote talaga. Anong first name? Ano na ang pangalan ni Bote? Virgilio Bote. Ayan na. Okay. At sa buong Nueva Ecija, ang matinding nakatutok ngayon ay dito sa Cabanatuan. As a matter of fact, Lakay-Deo. Ay, Cabanatuan. Mainit yan. Yes, tama ka, Lakay. Cabanatuan City ang isa sa mainit. At hanggang kagabi, matinding yung tension ng magkabilang panig. Alam mo ba, yung bali 1, 2, 3, tatlong barangay, yung mga tinututukan at yung pinakahuli nga, yung doon sa Mabini Homesay, kung saan ay isang itong ambulance. Grace, sino ang maglalaban ulit ng pagka-mayor diyan sa Cabanatuan? Di ba Vergara yung isa? Yeah, ang mayor pa rin ay si Micah Vergara, anak ito ni Mayor J. Vergara. At ang makakalaban niya ay si dating Vice Governor si Doc Anthony Umali. Iyon ay brother ni Governor Oye Umali. So talagang matindi ang labanan dito. Although kanina kausap ko rin ng mga taga PPCRB, ay tuloy-tuloy naman at maagap at mabilis, lalo na yung mga senior citizen, almost done na nakapasok na yung mga person with disability, senior citizen, mga buntes. So sa ngayon, yung mga regular voters na lang na talagang pumipila. Isa sa mga nakita natin na naging problema nga, yung may mga pangalan pa rin hinahanap. So, although marami naman nag-a-assist dito, like PPCRB, para tulungan silang maituro. So, sa ngayon, magtutuloy-tuloy, inaasahang, of course, alertado pa rin ang PNP. Ngayon, ang Armor Personal Vehicle na mula sa Philippine Army ay ilang araw na nandito umiikot. Wow. Nakatutok yan sa 4th District. Armored Personnel Carrier umiikot dyan sa Cabanatuan? Hindi Cabanatuan, Lakay-Deo. Sa 4th District. 4th District. Yeah, 4th District. Ang mga bayan, ang mga bayan sa 4th District, Haen, San Antonio, etong Cabiao, San Isidro, Gapan, and of course, yung General Tino, Peñaranda. Yan sila, yung mga bayan sa 4th District. Although, yung kasi ang utos ng Regional Director ng PNP na si Police Brigadier General Jean Fajardo na dito sa buong Nueva Ecija ay kabilang sa may 16 na yellow category sa natututukan ng COMELEC at ng PNP. At karamihan dyan ay nandito sa Nueva Ecija yung mga sinasabing nasa yellow category sa buong Region 3. 16 municipalities yan, Lakay-Deo. Pagka sinabing yellow category, ano ibig sabihin niya? Na dati hot spot, red, ang tawag niyan? May history ng matinding tunggalian pagdating sa politika. At may history na mayroong namatay, may history, may nangyaring talagang yung banatan at nagkakaroon ng pagdanak ng dugo. At saka isa pa Grace, may mga private armed groups pa rin ba dyan? Ang sinasabi ng PNP sa huling statement ni General Jean Fajardo, isa na lang yung natitirang armed group na kumikilos sa buong Region 3. Hopefully, mawala na yan. So, etong mga bayan na sinasabi na noon ay mayroong armed group, wala na raw dito sa Nueva Ecija. Yun, yung statement ng Provincial Director ng PNP dito sa Nueva Ecija na si Colonel Ferdinand Hermino. Sa katunayan, ngayon, nandoon siya sa 4th District at diyan siya nagbabantay. Mamaya, from here sa Cabanatuan City, tatakbo ako ng 4th District para alamin natin yung situation na sinasabing tututukan ng PNP sa ngayon. Pero Grace, mainit ang tension pero wala namang nangyayari pang dyan, karahasan. Wala? Sa awa ng Diyos, wala pang karahasan. Okay. Yun lamang, tutukan ng kamera. Hindi baril. Tutukan ng kamera ng magkabilang partido pagdating sa pagmomonitor nila, pagbabantay
Yung alam naman natin, ang Vergara, mayroon silang DWJJ, Cab TV. Ang Umali, meron ding CB48 at DWNE. So, may kanya-kanyang media network sila. Oo. Laki kayo. May kanya-kanyang media network yan. So, sila mismo magbabantayan. May kanya-kanyang local TV sila. Oo. At least daw hindi barel, camera. Oo. At least hindi barel, camera ang pinagtututo. Okay. Kahit kanina lang. Mhm. Okay, Lakay Deo. Mula rito ako ngayon sa Cabanatuan City para sa Desisyon 2025. Ito si RH25, Grace Vera Sansano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Desisyon 2025. A DZRH Special Coverage. Maraming salamat, Grace Vera Sansano. Mainit ang politika pero sana huwag naman manggagaroon ng karahasan. Diyan po sa Nueva Ecija. Pero mainit din sa Marikina, Sister El. May inaresto, ha? Dahil mayroong lalaking arestado sa pamimigay ng pekeng tabloid na may banner na disqualified si Mayor Marcy Teodoro. Grabe naman to, may umahabol pa talaga. Kanya-kanyang black propaganda talaga. Oo, iba ang mga diskarte. RH52, Edniel Parosa sa detalye, Edniel. Lakay at Sister L, inaresto nga ng Marikina City Police itong isang lalaking namimigay ng peking tabloid na may paninira umano kay Mayor at Congressional candidate ngayon na si Marcy Teodoro. Laman itong dyaryo ang banner story na nagsasabing pinal na yung naunang desisyon hinggil sa disqualification sa nabanggit na kandidato. Patay sa inisyal na panayam ng Marikina PNP sa suspect, kapatid na nakatakda pala silang magkita ng kanyang mga kapwa hakot, mga kapwa kasama niya sa Barangay Santo Niño nang mahuli ng otoridad kaninang madaling araw. 2 buwan daw silang binayaran para ipamigay itong peking tabloid ngayon mismong araw ng eleksyon. Humingi naman ng dispensa sa kanyang kasulatan itong lalaking nagpakilalang taga Maynila at sinabing ginawa niya lamang ito sa pangakong o kapalit na pangakong 1,200 pesos. Pero na maaresto siya ng mga pulis pasado alas 2 ng umaga, hindi pa raw niya natatanggap ang kanyang sahod. Samantala, nandito nga tayo sa lungsod ng Marikina kung saan una nating dinaanan itong Malanday Elementary School, ang pinakamalaking voting area sa syudad na may 35,259 voters batay sa tala ng COMELEC. Maliban doon sa nagliyab na tusok-tusok cart sa harap ng eskwelahan kanina dahil na rin siguro sa init ng panahon, wala namang aberya dito at so far so good doon sa loob ng voting precinct, maging yung mga ACMs ay dapat lang linisin. Siguro dapat doon sa mga boboto pa lamang nating mga kababayan, itiyakin na malinis ang papel dahil prone sa paper jam. At maarte, itong makina ng Miro, kapag medyo may dumi doon sa kanilang papel, bago isubo doon sa mga vote counting machine na gagamitin ngayong araw. Sitwasyon ito sa lungsod ng Marikina para sa Desisyon 2025. Ito si Edniel Parosa na DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa. Ayan, parang yung makabayan ang bayan ba? Bayan muna? Alin Lakay? Yung may kumakalat din na disqualified daw sila ng COMELEC. Mayroon ba Lakay? Meron din. Oo. Bayan muna daw Lakay. Bayan muna. Ayan, Nako, kung ano-ano na talaga yung lumalabas. Pero alam mo Lakay, may adlib ko lang, nakaboto na si MVP. Nakita ko MVP. Manny Pangilinan. Manny B. Pangilinan. Oo, tapos alam mo ba nagtitrending yung picture niya? Alam mo kung bakit? Bakit? Ang ganda daw pala ng pinagbobotohan ng mayayaman. Saan sa bumoboto? Mukhang sa Lakay Forbes ba to? Ganito ba ang itsura ng barangay hall nila? Ayan kasi, tingnan mo Lakay. Oo nga, diba? Tapos makita mo tong... May garden pa yung... Pero eto na siya, nakaboto na siya. May sabi nga incredible ink. May indelible ink na siya sa kanyang hintotoro. Ayan. MVP Manny B. Pangilinan. Nag-trending dahil sabi niya, ganyan palang. Ganyan daw pala ang polling precinct ng mayayaman. Hindi senior na kasi to Lakay. Parang garden, parang park Yes, senior na kasi siya. Si RSA kaya sa wala pa akong namomonitor Lakay pero siya ay taray naman. Nag-trending bigla. Okay, mahabigan. Yan na po ang kabuan nating aming coverage si Sister L. Pero magbabalik po kami, ha? At tuloy-tuloy po ating special coverage. At ang hahalili naman sa amin ay si Manang Milky Rigonan at Miss May Binauhan. Dito pa rin po sa ating Desisyon 2025.
a DZRH Special Coverage. Ako po si Deo Makalma. Ito naman po si Sister L, Elaine Apit, at susunod na ang Double M. Ayan, Basta Double panawagan- M. Ayan, Double M. From Double L to Double M. Ayan. Lakay at Sister L. Double M Basta na. panawagan natin, vote responsibly. Yes. Ayan. Vote wisely. Huwag Bye-bye. ibenta ang boto. 2025, a DZRH Special Coverage.